Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Ito po ay aralin sa Araling Panlipunan 6, Ikalawang Markahan, Module 5. Pagsiklab ng digmaan, Aralin 1. Sa maraming taong pakikipaglaban, unti-unti nang nakararanas ng kaunlaran at sariling kalayaan ang Pilipinas sa panahon ng pamahalaang Commonwealth. Sa panahong ito, inihanda ng pamahalaan ang Pilipinas sa pagsasarili. Naudlot ang paghahanda ng kasarinlan ng Pilipinas nang biglang dumating ang sigwa ng ikalawang digmaang pandaigdig at muli itong naligalig. Pinangambahan ang maraming Pilipino sa pangunguna na rin ni Pangulong Quezon at ni Claro M. Recto, isang makabayang leader, ang maaaring pagsabog ng digmaan at pagkasangkot ng Pilipinas sa digmaang iyon. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Setyembre 1, 1939 nang simulang lusubin ng Alemanya o Germany ang Warsaw, Poland, bahagi ng Europe sa pamumuno ni Adolf Hitler, ang pinuno ng Germany. Isinunod ni Hitler na sakupin ang Norway, Denmark, Netherlands at Belgium. Noong Hunyo 22, 1940, nasakop nila ang France at binomba nila ang Britain. Ngunit lumaban ang mga sundalo ng British Royal Air Force at nailigtas ang Britain sa mga Nazi. Habang sumisiklab ang digmaan sa Europa noong 1939 ay nakipagkasundo ang Hapon sa Alemanya at Italya. Ang tatlong bansang ito'y tinawag na Axis powers o lakas Axis. Sa simula, walang balak ang Estados Unidos na sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang plano ni Pangulong Roosevelt ay tulungan lamang ang Inglaterra sa pakikihamok sa Europa ayon sa kasunduang Europe First policy at bilang miyembro ng Allied Powers. Mula noong magkaroon ng digmaang China at Hapon na nagsimula noong 1930, nangamba ang mga bansa sa Asya na ang Hapon ay may layong manakop ng mga bansa sa dulong silangan. Ang mga kolonya ng Alemanya sa karagatang Pasipiko ay naisalin na sa kamay ng Hapon, kaya't may pangamba ang mga Amerikano na sasakupin din ng Hapon ang Pilipinas sa sandaling masangkot sa digmaan ang Estados Unidos. Sa pagsakop ng Japan sa China, ang naging sanhi ng pagkakasangkot ng Estados Unidos sa digmaan. Pinutol ng Estados Unidos ang kasunduang pangkalakalan sa Japan, kaya nawala ng magamit na metal sa paggawa ng mga kagamitang pandigmaan ang mga Hapones. Nangunguna sa Asya ang Japan sa pagpapalawak ng teritoryo. Kilala ang Japan bilang energetic people. Noong 1931, sinakop ng Japan ang Manchuria. Pagkatapos ng 6 na taon, sinunod niya ang bahagi ng China at French Indochina o Indochinang Pranses. Binubuo ito ng Myanmar, Laos o Lao, Cambodia, Thailand at Vietnam. Nang masakop ng Hapon ang Indochina, pinutol ng Estados Unidos ang pagtutustos ng langis sa Japan. Dahil dito nagpasya ang Japan na makipagdigma sa Estados Unidos. Iminungkahi ng Estados Unidos na ayusin ang kanilang sigalot sa pamamagitan ng patakarang dapat igalang ang kasarinlan ng lahat ng bansa. Hindi tinanggap ng Hapon ang mungkahi. Dahil sa mga naganap na tensyon sa pagitan ng Japan at Estados Unidos,
Pinag-ibayo ng Estados Unidos ang paghahandang militar sa Pilipinas at sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Itinatag ang United States Armed Forces in the Far East or USAFE sa pamumuno ni General Douglas MacArthur. Sa Pilipinas, binuo din ni Pangulong Quezon ang Civilian Emergency Administration sa bawat bayan at nagsagawa ng mga pagsasanay militar para sa mga kabataan. Dumako tayo ngayon sa simula ng digmaan sa Pilipinas. Nang sa gitna ng mga negosasyon sa pagkakasundo, walang kaabog-abog na binomba ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii na isang kolonya ng Estados Unidos. Sa Dagat Pasipiko noong Disyembre 7, 1941, araw ng Linggo, alas 7:44 ng umaga, sa Pilipinas ay alas 2:30 ng madaling araw noong Disyembre 8 ng taong iyon. Ito ang pinakamalaking baseng pandagat ng Estados Unidos sa Pasipiko na nasa Hawaii. Nabigla at nasindak ang mga Amerikano sa pagkawasak ng base militar sa Hawaii at kulang-kulang sa 5,000 Amerikanong opisyal at marino ang napinsala, namatay, nasugatan at nawawala. Sa ginawang pagtaksil na pagbomba sa Pearl Harbor sa Hawaii, kinabukasan nito ipinahayag ni Franklin D. Roosevelt, Pangulo ng Estados Unidos, ang pakikidigma sa Hapon. Sumagot ang Hapon ng pakikidigma rin sa Estados Unidos at ang Inglaterra nagpahayag na rin ng pakikidigma sa Hapon. Pagkaraan ng 4 na oras mula sa pagbomba ng Japan sa Pearl Harbor, sumalakay ang mga Hapon o Hapones sa Pilipinas. Binumba ng mga Hapones ang lungsod ng Davao, Clark Airfield, Baguio, Apari, Nichols Air Base at Sangley Point sa Cavite. Nawasak ang maraming eroplanong Amerikano kaya't namayani ang mga Hapones sa himpapawid. Naging malaya sila sa pagbomba sa maraming lugar sa kapuluan na ikinabigla at ikinagimbal ng lahat. Pinasabog maging ang mga imbaka ng gasolina ng Shell at Caltex. Unang dumaong ang hukbong pandagat ng Hapon sa Apari at Vigan sa Hilagang Luzon noong Disyembre 10, 1941. Sumunod na 2 araw, lumunsad naman sa Legazpi ang iba pang puwersang Hapones. Noong Disyembre 20, linosog nila ang Davao at ang punong puwersang panakop ng mga Hapones ay dumaong sa Lingayen, Pangasinan noong Disyembre 22 sa pamumuno ni Teniente General Masaharu Homma. Nang sumunod na mga araw, patuloy na dumadating ang mga Hapones sa iba't ibang lugar ng bansa. Noong Disyembre 24, ang Atimunan at Mauban sa Tayabas na ngayon ay Quezon ang kanilang binomba. Sinunod nilang wasakin ang mga barko at hukbong pandagat ng USAFE at eroplano sa mga base militar. Nakagigimbal ang malawakang pambobomba at pagdating ng mga Hapones, ngunit buong tapang na nakipaglaban ang mga kawal na Pilipinong kabilang sa USAFE, kabalikat ang hukbong Amerikano. Habang dumadaong ang mga puwersang Japan, binomba at dinurog ng mga eroplano nito ang US Navy Yard sa Cavite, ang Nichols Air Base, Fort McKinley at ang Campo Delgado sa Iloilo.
Sa Batangas Airfield, naipakita ng mga Pilipinong piloto na sina Kapitan Jesus Villamor, Teniente Cesar Basa at Teniente Jeronimo Aklan ang kanilang kabayanihan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa himpapawid at pagpapabagsak sa mga eroplano ng mga Hapones. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.